Good day friends, welcome back sa ating tips and tutorials. Ngayon ituturo natin kung ano yung ginagamit ko na app sa pag-live. So mas convenience to, punta muna tayo sa Google Play. Then sa Google Play, once na route na kayo sa search bar, i-type lang natin yung Camerafy. So i-type natin yung Camerafy dito. Wait lang. Camera and then lalabas na po dyan yung Camerafy Live. So marami namang ibang apps katulad ng Prison Live, Extreme Lab, and then OBS Studio. Itong OBS Studio, ito yung ginagamit ng mga pro gamer or yung mga pro artist. So yan, pwede natin yung gamitin, pero sa akin ito yung ginagamit ko. And then buksan na natin. So ayan po, X lang po natin tong option na to. X lang natin dito. So after nyan, mararataw dito sa option na to. May dalawa tayong option, camera and then screen. So ayan yung dalawa nating option. Camera is for vlog. Kung mag-vlog ka, mahilig kang mag-vlog. At syempre screen yung gagamitin natin kapag nag-screen recording tayo or live on Facebook. Meron din sa YouTube, Facebook, and then sa Twitter, Restream, Wowza. So marami siya, RTMP. So iba't iba. Yung iba hindi ko nasubukan, sa Facebook pa lang ako, sa YouTube nagla-live. So dito sa Facebook kailangan naka 100 followers ka na, and then dito naman sa YouTube kailangan naka 50 followers ka. Kailangan naka 50 followers ka dito para makapag-live. And then dito na tayo, susubukan na natin. Select natin yung start nun, and then makikita mo yung icon na bilog na transparent na nasa taas ng VLC. Pindutin natin yan, then ayan na po, mapupunta tayo sa option na yan. Merong home, camera, audio, mute, and then privacy, and then overlay kung may overlay tayong ginawa. Pero itatagal muna natin tong setting icon dito sa gilid. Dito muna tayo sa setting icon, then mararoute tayo dito sa option na to, kung saan kailangan natin munang i-set up yung server. So dito sa server Facebook, and then sa channel, ikaw na ipipili kung yung page mo, kung marami kang page, kung saang page, or yung main account mo. Sa akin, main account yung ginagamit ko kasi mas marami nakakilala sa main account ko. So yung main account ko is Narumbabara ninyo, and then yan, and then meron tayong title, privacy, category is gaming, pero marami namang category kung anong gusto mong i-live, gaming, entertainment, music, so on and so forth. So marami po dyan pagpipilian. And then after nyan, ayan, dito naman tayo sa resolution. So 1080p, same sa FPS 30 yung pinaka max, and then sa quality dito lang tayo sa high. Ito lang yung marirecommend ko, kahit naka wifi na ako, sa high lang din ako, hindi ako nag-ultra kasi hindi natin alam. Then kailangan itagal din natin tong variable bitrate, kailangan din natin to para automatically nag-a-adjust na kapag nag-broadcast ka kung ano yung quality ng wifi mo, siya rin bahala mag-adjust. So kailangan naka-on yan. And then save live stream, nakasave siya kung saan location yung gusto mo, sa internal storage, SD card, or sa USB storage. So after that, yung pangalawa is sa scale, kung anong scale yung gusto mo, naka-portrait siya or yung medium ng portrait. So yun yung kakalabasan ng live natin. Same din sa audio, kapag itagil natin to, may 3 options tayo dyan. Yung mic, if meron kang mic, eternal sound, and mic and eternal sound. Kung gusto mo eternal lang. Kung gusto mo dalawa sila, mic with eternal. So yan, tagil lang natin. Sa akin dalawa, minsan isa lang kung ayaw kong nagsasalita sa live. And then yan sa dynamics text, kung gagamitin natin yan kung gusto mong mapapanood, gusto mo mayroong
meron kang isusulat na makikita sa screen mo habang nagla-live ka. So, available din po yan dito sa server. And then, ito, pipili tayo dito sa preparing for live broadcast. So, dito, ang usage naman ito, kapag itatagel mo yung lock privacy doon sa taas kanina, so, ito yung kakalabasan, hindi makikita yung katulad nito, yung privacy. Kapag ilock natin yan, so magre-red siya. So ngayon habang naglalaro ka, hindi makikita. Kung may nag-chat sa'yo, gusto mo mag-reply, hindi nila makikita habang naka-toggle yung privacy, hindi nila makikita yon. So yan, marami tayong option dyan o pagpipilian. Yun po yung usage ng privacy effects. Then after nyan, yung action button, transparency, yung ginagamit ko. Kung nakikita mo yung bilog na yun, ayan, napunta na siya live. So kapag hindi naka-transparent, ganyan yung kakalabasan. Pero yung ginagamit ko is transparent. Ito lang ginagamit ko para bilog lang siya na puti. Ayun, hindi siya masyadong talaga nakakaharang sa screen. Need din natin yun para makikita natin kung stop na natin yung live. And then dito sa URL, kung meron kang naka-prepared na URL, 1, 2, 3, 4, 5 yung available natin na URL. Mostly ginagamit yan sa mga pictures and then sa dynamic text. Also, pati na rin yung mga frame na ginawa mo. So, may mga website tayo dyan. So, and then, yun na. Then, itatagel lang natin ulit yun. Then, tagel mo lang yung start and then lalabas na to create. Once na i-click mo tong create, nagsisimula na yung live mo. So, ganun lang siya kadaling gamitin. So, sa akin, mas convenient to kasi hindi siya gaanong lag. Nasubukan ko na rin yung iba, same din sa laptop, pero mas gusto ko to kasi hindi lag. Kaya ano pang hinihintay mo, i-try mo na tong apps na to. Maganda siya. Need to dress again, yeah. I was coming to friends, keep on trying to hide it, but your friends, no.